May bagong requirement po ang Commission on Elections o COMELEC para sa darating na midterm elections. Yan ang bagong picture o latest picture na dapat isubmit o gamitin ng mga kakandidato sa kanilang campaign posters. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Maraming salamat, Dayan. 11 buwan na lang eleksyon na naman sa May 2025 at inaasahan natin ang COMELEC magpapalabas na naman ng mga alituntunin na gagabay sa kampanya. Kasama na dyan yung takdang panahon at lugar kung saan ka pwede magkampanya. Nandyan yung pagdedetermina ng ano yung allowed na mga sizes ng mga posters at mga campaign paraphernalias. Meron ngayong bagong ideya na pinopropose ang COMELEC, ang Commission on Elections. At ito ay tungkol sa paggamit ng mga kandidato ng mas recent na mga larawan o picture nila. In fact, ayon sa kanilang rekomendasyon, dapat magsumite ang bawat kandidato ng 5 picture na taken within the last 6 months when they filed their certificates of candidacy. Ang sabi ng iba, parang ano ba naman yan? Pati ba naman yan picture, kailan pakialaman ng COMELEC? Sa totoo lang, ano bang punto de vista ko dyan? Kailangan naman talaga. Kasi may mga nakikita tayong poster na parang, teka muna, ang bata-bata pa nito, tapos pag makita mo sa tunay pala, hindi naman siya ganyan. Parang napaka-polish, parang ginamitan ng kung ano-anong mga technique sa pag-edit para magmukhang bata. Truth in advertising po tayo sa politika. Parang itong mga kandidato natin, kung mismo sa itsura pa lang nila, hindi na sila nagsasabi ng totoo, napaka-basic niyan. Ano pa kaya pagdating sa sila inahalal na? So, naandyan yung makikita mo, parang hindi naman yung itsura nila pag nakikita mo sa personal. So, ginagamitan kasi nila ng ganong klase ng taktik. Kasi alam mo naman ng ibang tao, pag nakita nilang medyo bata, maganda ang itsura, para sa kanila katanggap-tanggap, iboboto. Isa itong malinaw na panlilin lang. Ang politika natin dapat ay tapat. Tapat na paninilbihan at kung sa simula pa lamang hindi ka natapat sa pagpapakita ng itsura mo sa botante, isa po yung malinaw na panlilinlang. So, suportado po natin dapat ito. Suportahan natin itong move na ito ng COMELEC. Kasi ang sabi na iba, napaka-petty naman, ang dami mga issue na dapat asikasuhin. Bakit yan ay pagbibigyan ng pansin, pati ba naman yung itsura ng kandidato? Eh kung sa itsura na nga lang nila, hindi sila makapagsabi ng totoo, ano pa kaya sa ibang bagay? Napakasimple na yan. Di ba? Parang if in the image they already lie, ano pa kaya yung pwede nilang magsinungaling sila? So tama naman po itong ginagawa ng COMELEC. Suportahan po natin ito. Bakit po naman ikahihiya mong itsura mo kung hindi yun talaga ang tunay mong itsura? Bakit mo lulukohin ng botante na ako ay bata, hindi ka naman pala bata? Bakit lulukohin mo ang botante na parang sexy ka, hindi ka naman pala sexy sa tunay? Bakit kailangan nating bigyan ng value yung physical appearance when in fact, dapat ang mas nabibigyan dito ng timbang o bigat ay ang kalidad ng iyong pagkatao. Ano ba yung serbisyong pwedeng ihanda mo at ihayang mo at ialay mo sa mga tao? Hindi po kung anong itsura mo. Sapagkat yan ang mababaw. Yan ang mababaw. Hindi yung pag-require ng COMELEC na dapat yung picture mo recent. Hindi yan mababaw. Ang mas mababaw yung aakalain mo na parang madadala mo lang ang tao sa isang picture na photoshop. So yan po ang aking punto de vista ngayong araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.